Okay. Pastor Lek, good evening. Pastor Lek, unmute. Ay, nakapasok na ba ako? Yes. Bro, go ahead. Pwede ka magbukas ng camera? Paano ba to? Okay. Zoom pala to. Akala ko personal na ano. Akala ko sa messenger. Okay. Father Darwin, may matatanong Father Darwin, si Pastor Lek. Pastor Lick, magandang gabi, Pastor. Pastor ng ibang Magandang gabi po, Father Darwin. Pastor. Magandang gabi po. May magandang gabi, Pastor. May gabi. Nagpa-reserve ako ng ano para makapagtanong at least. Sige, kapatid. Ilang tanong po ba pwede? Ano ka ba, Pastor Pastor yung pangalan mo? Alec, Apostolic. Apostolic po kami, Father Darwin. Pastor. Akala ko, may kaibigan ko na pangalan Pastor din eh. Sige, Pastor. May Apostolic apelido. Church? Apostolic Church? Saan? Apostolic Church po. Saan ka ngayon, bro? Sa ngayon, dito po sa Antipolo sa ngayon. Antipolo. Galing na rin ako ng Mindanao. Welcome dito sa programa, Pastor Lee. So, ano mo yung katanungan? Maraming salamat. Ano po, sa Juan 17:3 kung okay lang po sa pagka-Diyos. Sa pagka-Diyos ni Kristo? Sige Opo, bro. it's all about paniniwala ng mga John, relihiyon. anong talata bro? John chapter 17? Juan 17 verse 3. At ito ang Kasi, buhay na walang ito po. hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at sa Jesucristo na iyong isinugo. Bali, ang tanong ko po dito, Father Darwin, based on this verse 3, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at sa makatilbagay si Jesucristo na iyong sinugo. Kasi napansin ko po, Father Wern, ang aking observation sa mga denomination at iba-iba mga sekta like Baptist Church, Seventh-day Adventist Church, even Pentecostal naniniwala dito. Tapos sa mga iba pang relihiyon, pagdating din po sa paniniwalang Catholic, halos wala na po akong makitang pinagkaiba sa paniniwala sa Trinity. Regarding this verse, this is the life eternal that they may know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. So pare-pares ang kanilang paniniwala Trinity. Ito rin yung paniniwala po ninyo, di ba, Father Darwin? Pero ang tanong ko nito, ito. Bakit ho kinokondemn nyo ang ibang relihiyon na hindi maliligtas? Gayong sinabi ng Biblia, this is the life eternal that they might know thee. So pare-pares naman po ang inyong paniniwala. Pagdating dito sa paniniwala sa pagka-Diyos, if it is the life eternal, bakit nyo po nakokondemn yung ibang relihiyon na kapares yung paniniwala patungkol sa pagka-Diyos? Yun ang tanong mo, kapatid. No? Opo. Unang-una, ang revelation ng Bible hindi lang magbabase sa isang talata. No? So, it should be holistic yung interpretation natin. Hindi lang isang talata. No? Si Kristo ay hindi natin ma-define sa isang verse lang. No? Maging problematic tayo kapag magkukuha lang tayo ng isang teksto and then magbigay na tayo ng conclusion. So, hindi tayo mailigtas. Hindi tayo maligtas kahit pa naniwala tayo that there is one true God if we never follow Jesus. Di ba? Matthew chapter 7 verse 21. Anong sabi? Basahin natin, Brother Jando. 7:21 in the book of Matthew, ang sabi ganito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama
na nasa langit. So dito kapatid, makikita natin ang requirement ni Kristo. Following the will of the Father. Itong will of the Father, ang dami po. Hindi po mo makarga sa isang talata lang. No? Mm. And then, i-connect natin sa John chapter 17, verse 3, to know Him. Knowing God is a mysterious thing. Hindi mo magapo sa isang talata lang because He is a mysterious person, divine person. Kaya nga, kailangan natin na makinig, magsaliksik, no? Sa nauna pa natin. Kaya may secret tradition ng simbahan. No, merong secret scriptures, Bible, may secret tradition para maintindihan natin lalo ng kalooban ni Kristo, kalooban ng Diyos. Dahil hindi po magapos sa isang talata lang. Ang delikado nito, maging narrow-minded tayo. Nag-focus lang tayo sa isang talata. No? Sa simbahan bro, hindi ganun. Hindi ganun mag-isip ang simbahan. Malawak po. No? Si Kristo nagtatag ng iglesia. Si Kristo ay nagbigay ng authority sa mga apostol. So pinag-aralan din namin yung mga church fathers. Sino ba yung church fathers? The disciples of the apostles. Kung maniwala tayo, makikinig kayo sa akin, wala naman akong connection sa mga apostol. Mas makikinig ako sa mga disipulo ng mga apostol. Ganon. So malawak bro. Hindi natin gagamitin ang isang talata and then we draw a conclusion. Bakit? Hindi maligtas sila. Magkatulad kayo ng pananampalataya. No? Kahit Katoliko, pwede hindi maligtas kapag hindi siya susunod sa kalooban ng Ama. Pati si Father Darwin, hindi maliligtas ito. Kapag hindi siya susunod, ang susundin niya ay yung kanyang interpretasyon lang. Ang pagbabasa ko lang ng Biblia. Kaya kahit pare ako kapatid, hindi ako magbigay sa iyo ng personal interpretation ko. May Catechism of the Catholic Church kami. No, ito yung turo sa simbahan. So, panaig yung turo ng simbahan, hindi yung opinion ni Father Darwin. Sino ang kibahan natin? No? Sa simbahan, Katoliko, at sa Protestante. Dahil yung mga Protestante, they are based on their own opinion and interpretation of the Bible. Pero ang simbahan Katoliko, kahit pare ako bro, hindi ako mag-rely sa sarili kong unawa. Ay, example ngayon, no? Sumasagot ako sa iyo. Natutunan ko sa seminary formation ko, no? Na mag-rely tayo sa katotohanan. Ang katotohanan ay binigay niya sa mga apostol, kaya sabi ni Kristo, ni Apostol San Pablo, the church is the foundation and the pillar of truth. So anong simbahan? Hindi basta-basta bro. No? She is the pillar and the foundation of truth. 1 Timothy chapter 3, verse 15. Example, naniwala ka nga, there is one true God. Pero you reject the church He founded. So it is a pride. It is an intellectual pride. Example ako, alam ko na ang Pentecostal church founded by Jesus based on historical books. Pero because of my pride, hindi ko tatanggapin ang Pentecostal church. No? Kung ang born again ang tunay na tatag ni Kristo, i-reject ko. No? Jesus is founded His church. Hindi po yan implied. Explicit po yan. You are Peter, and upon this rock, I will build my church. So, sa tanong mo bro, pwede ako hindi mailigtas kahit Katoliko pa ako. As long as I never follow the will of God. Never follow the will of the Father. No? The 12 apostles, may Judas eh. Si Kristo na. Okay, follow up, Father Darwin. Oo. So, follow-up question ko pa, Father. Tignan mo bro, mahina bro. Dito pa rin sa aking katanungan na the same belief ba? Bro, paputol-putol yung signal mo.
Bro, ano nangyari sa signal mo? Putol-putol. Baka sa signal. Bro. Baka sa Sige bro, patuloy bro. nag-away mga mga Belgian. I'm sorry. Sige bro. Okay lang bro. Nag-away Paputol-putol yung signal mo bro. Putol-putol yung Okay na po, signal mo. Father Darwin, yung akin. Ano Bakit nangyari sa signal mo? kaya? Okay naman yung Ah, Pastor Lek, umihina yung signal mo, Pastor Lek. Ah, Hello? Bakit natin ni Padwin? Oo. mahina si Mahina yung signal din niya. Sayang. Pastor Lek, mahina signal. Wait lang ha. Ah, Sige, iwanan ko na yung... Okay na po, Father? itry kaya natin sa Messenger kaya bro, baka baka ano, magka maliwanag. Sige, sa messenger natin. Try sa Messenger natin ha kasi minsan lang si Pastor Sige Lek. po. Sige. Sa Sige out. messenger po. Mag-out ka na lang muna sa Zoom bro. Mag-out ka muna sa Zoom. Ilalagay ko ba to? Sige, mag-out ka na lang muna tapos tawagan Leave ka ko, sa ah. Messenger. Leave ka lang, leave. Okay, so tawagan mo natin si Pastor Lex sa Messenger. Try ko sa Messenger ano. Hello? Ayun. Okay na po, yan. Wait lang muna ha, saglit lang. Ayusin ko muna ito, yung ating camera, OBS, and then yung ating microphone, yung kabila, i-protect. Yan. Speaker, 3 USB. Okay. Teka muna. Description to monitor. Oh, Mahal, ayan. pwede ba kayo ng headset mo, Mahal? Yung ano ko, earphone ko, pwede ba kayo kuha? Okay. So, eto. Go ahead. Mr. Ray, naririnig mo ako? Pastor Lek, naririnig mo ako? Yung saglit ha. Hello? Hello, Pastor Lek, naririnig Hello, bro. mo ako? Hello? Naririnig mo ako? Hello po, hello. Naririnig? Medyo mahina, Brother Jando eh. Medyo mahina. Pero malakas ka na. Mahina yung mic mo. Mahina. Eto, malakas yan. Ayan bro, malakas yan bro. Sige. Ituloy mo lang brother, Pastor Lek kasi naririnig ka naman dito, malinaw ka naman dito eh. Okay, sige. Continuous yung aking pagtatanong po, ano? Continue. Okay, Father Darwin, iwanan ko na yung tanong ko kanina. Pangalawang tanong ko, bahin sa kaluwasan na pudni. Okay. Kung ako, let's say, gusto kong maligtas, gusto kong tanggapin si Kristo, paano mo ako patatanggapin kay Kristo? Ano ang Salamat bro. ipapatanggap mo sa akin kay Kristo? So, paano natin matanggap si Kristo? Sabi niya sa Luke chapter 10 verse 16. Basahin natin, Brother Jando. Luke chapter, ano yan brother? Luke chapter 10 verse 16. Luke 10:16. Sabi ni ganito, sabi dito. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad,
ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Mm. So, makita natin bro na dapat tanggapin natin yung kanyang mga sugo, yung kanyang simbahan. Dahil ang tumatakwil sa kanyang simbahan, yung una, the foundation of the church is the apostles. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. Hindi lang ang tinatakwil natin siya. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So paano natin tatagapin si Kristo, bro? Tatagapin natin yung mga apostol. Tatanggapin natin yung kanyang mga sugo. No? Tatanggapin So po yung tinatanggap natin ang mga sinugo ni Kristo, yung kanyang simbahan. At yung nag-persecute si Kristo, pinipersecute natin. No? sorry, Apostle nag-aaway yung mga aso ko. Mal, pakilabas nga yung ano, Mal, mga alaga ko. At sabi naman sa Acts of the Apostle, bro, nung pinipersecute niya yung mga apostol, yung mga membro ng simbahan ni San Pablo, Saulo siya nung dati, sinabihan siya ni Kristo, Saul, Saul, why do you Okay po. persecute me? No? So dito mga kapatid, dapat tanggapin natin yung kanyang simbahan because the church is his body. Colossians chapter 1 verse 18. Basahin natin, Brother Jando. Colossians 1:18, Brother Jando. Ang sabi, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, Okay. siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Dito bro, kung tatanggapin natin yung ulo, si Kristo, tatanggapin din natin yung kanyang katawan. Dahil yung simbahan bro, ina-identify sa kanyang sarili because he is the body. He is the head and the body is the church. Sabi ni St. John Chrysostom Okay. sa Acts, yung commentary niya sa Acts chapter 9 verse 4, sabi niya, he did not say, why do you persecute my servants? Why do you persecute me, but me? Christ and believers are one body. This reveals the mystery later taught by St. Paul. We are the body of Christ. So, ang pagtanggap natin ni Kristo, bro, hindi lang tatanggapin natin siya as head. Tatanggapin din natin yung katawan niya. Yung simbahan na tatag niya. No? Dahil kapag hindi natin tatanggapin itong simbahan na katawan niya, tinatakwil natin siya. Luke chapter 10 verse 16. Na ang tumatanggap sa inyo sa simbahan, tumatanggap sa akin. Ang tumatakwil sa inyo ay tumatakwil sa akin. At hindi lang tumatakwil sa akin, pati na sa Diyos Ama. Kapatid? Okay, so maraming salamat ano. Kasi Father Darwin, kung ating susundan yung teaching ng Biblia, kung papaano tinanggap ng mga sinaunang mga apostol ang Panginoon, ay yun ang kinakailangan nating susundan. Yes. Tama po? Yes. Yes, tama. Kung paano tinanggap ng mga sinaunang maalagad ng Panginoon, ganun po natin dapat ito tatanggapin kung paano nila ito tinanggap. Tama po ba Yes, yun, Father yes. Darwin? Yes daw. Tamang-tama, kapatid. Yes daw bro, yes. Yes, bro. Pastor Lek, narinig mo Pastor Lek? Naririnig ko pero medyo napuputol eh. Ang sabi ni Father Darwin, yes. Tanggap niya, tanggap. Kung paano po tinanggap ng mga sinaunang mga apostol, gano'n natin tatanggapin. Kasi kung isusubukan
Bida naman yung signal ni Pastor Alex. Mahina pa rin. Pag-compare Mahina na lang. Messenger na to. Mahina pa rin. yung sinasabi ni Father Darwin doon sa sinasabi ni Apostol Pablo. Kung malakas naman, nakapulbar ako eh. Mahina po kasi yung... Pero okay na ngayon. Bro, ulitin mo bro. Dati naman, hindi ba, dati, di ba, ang lakas ng signal natin, di ba dati? Oo. Ngayon talagang ano eh. Yung mukha mo nga, ano na siya. Hindi na nakikita yung mata, yung ano, blurry na masyado. Sige, ituloy mo lang, Pastor, kasi nag-yes si Padre Darwin sa tanong mo kanina. Oo, kasi ang base sa putol-putol kasi, pero pardon me kung hindi ko kayang ma-summarize yung sagot ni Father Darwin, ano. Pero base sa naintindihan ko, ang sabi ni Father Darwin, ang kailangan tanggapin yung kanyang mga lingkod, yung simbahan, yung katawan ni Kristo, at yung kanyang mga salita, to summarize. Tama po yun, ano, kasi putol-putol nga kasi hindi ko masyadong Oo daw. nag-aaway pa yung mga aso ko. Oo daw, oo daw, oo. Oo. Pero kung atin itong Father Darwin ilalapat doon sa specifically kay Apostol Pablo, specific kung paano niya tinanggap ang Panginoon, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 15 verse 3 to 4, ibinibigay ko una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay ayon sa kasulatan at siya inilibing at siya ay muling binuhay na maguli ayon sa kasulatan. So meaning to say, kung si Apostol Pablo ang ating pakikinggan at i-compare natin sa sinabi ni Father Darwin, ay ito'y hindi sila pitted. Paano niyo po yun ma-reconcile, Father Darwin? So, salamat bro. No? Unang-una, yung pagtanggap niya sa mensahe, hindi siya makatanggap ng mensahe without the church, no? Without the church. So direct yung pagpili niya dahil si Kristo mismo ang tumawag sa kanya, yung founder ng simbahan. At after that, basahin natin Brother Jando, nag-courtesy call siya ni Pedro. Galatia chapter 1 verse 18. Brother Jando, basahin natin. 1 verse 18, ang sabi ganito, pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang magipag-usap kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. So, dito bro, no, sa pagtawag niya, directly tinawag siya sa ating Panginoon eh. Pero hindi siya nag-isolate sa simbahan na tatag ni Kristo. Na sabi niya, you are Peter and upon this rock I will build my church. Sa Galatia chapter 1 verse 18, pumupunta talaga siya, nag-courtesy call siya. Hindi niya siniseparate yung sarili niya kay Pedro. So, kung isipin mo na naka-receive na siya mensahe at magsiparit na siya sa sarili niya, hindi ganon. Yan ang simbahan is one. John chapter 17 verse 10, Brother Jando, basahin natin. John chapter 17 verse 10. Okay, John 17:10, ito na masabi ni John. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin at naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. 11 bro. 11. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila ay maging iisa. Nasa 17:21 pala, Brother Jando. 17:21, Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin
upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. So dito bro, kahit tinawag si Pablo na directamente Hello? ni Cristo. Hello? Sige, Okay, hello bro. Nawala naman. bro, So naririnig. dito bro, Sige. Naririnig mo kami, Pastor? Nawala na. Sinubukan kong patayin yung camera ko kasi nag-advise yung signal na subukan ko daw patayin yung camera. Baka luminaw yung signal. So malinaw na bro, Kaya malinaw na. inoff ko yung camera ko. So patuloy ako bro ha. So dito bro, hindi po nag-separate si Pablo ng sarili niyang simbahan. Nag-courtesy call siya ni Pedro, Galatia 1:18. Dahil ano yung utos ni Kristo sa mga apostol at yung panalangin ni Kristo sa mga apostol na magkaisa sila. Hindi sila ma-divided. No? Pinabasa ni Brother Jando ang John chapter... I-flash bro, pakiulit na i-flash. Dahil babasahin ko. Ako muna magbabasa. 17:21. Okay, go ahead. Maging isa nawa silang lahat. So kaya nga, one of the marks of the true church is one holy Catholic Church. One. Dahil yan ang prayer ni Kristo eh. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. So, ano yung sign? One of the signs of the true church is one. So, nakatanggap si Pablo ng mensahe, pero nag-courtesy call siya ni Pedro. Dahil ang mga apostol kapatid is the foundation of the church. Efeso chapter 2 verse 20, Brother Jando. Basahin natin. Efeso chapter 2 verse 20. Ito po yung ating babasa dito sa 2:20 ng Efeso. Tulad ng isang gusali, ako'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Dito bro, the foundation of the church is the apostle, the prophets. No? So dito nag-courtesy call si Pablo. Hindi siya nag-separate sa sarili niya. Sa ina-appoint ni Kristo, sa buhay pa siya. So hindi contrary po yung explanation ko. Related po yun. So saan siya naka-receive ng messages? Sa mga apostol. Kaya nga nag-courtesy call siya. Doon mismo sa Jerusalem. At nakakita sila at nanatili siya doon 15 days. No. Pastor? Opo. Kasi meron ditong kasi ang gusto kong ang tinitrace up ko dito ay yung specific talaga na tinanggap ni Apostol Pablo biblically. Kasi si Apostol Pablo yung sinabi niya, malinaw na meron talagang tatlong bagay siyang malinaw na binanggit nung ano yung kanyang tinanggap. Na sa ikalawang Korinto chapter 11 po, Father Darwin, ay meron siyang kinakatakutan o meron siyang kinababahalaan. Nabalaka siya sa Bisaya ba? Nga, babasahin natin, sana Talata ay bro? mapagtiisan ninyo Binabasa ako. mo? Ano daw talata, 11? Pastor? Ikalawang Korinto 11 verse 1 to 4. Ikalawang Korinto 11 verse 1 to 4, ang sabi ganito, Opo. ipagpaumanhin ninyo ang aking kaunting kahangalan. Nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-alala ako baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod yung tinatanggap ang sino mang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinangangaral namin. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo.
So dito Pwede po nagpatunay basahin ito sa na may mga Pwede po ba piki na basahin ko sa King James? Salin bro, Sige bro. ito talatang ito? Sa King James. Okay. Kahimanawari mapagtiisan ninyo ako Sa verse 4 sa lang po. Ayan. verse 4. Sapagkat kung yaong paririto ay mag-aral ng ibang Hesus na hindi naman ipinangaral o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi nyo tinanggap o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap ay mabuting pagtiisan ninyo. Ayun. So ano yung tanong mo bro? Ang tanong ko kasi merong specific talaga na tatlong bagay na tinukoy si Apostol Pablo na tinanggap niya. Sabi niya, kung ano yung aking tinanggap sa unang Korinto 15 kanina, yun din yung aking ibinibigay. Ano yun? Si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing, at si Kristo ay nabuhay na maguli. Iyon yung tinanggap ni Apostol Pablo, yun din yung kanyang ibinibigay. Kaya bali pinagko-compare ko, Father Darwin, sa mga sinabi mo, specifically hindi sila nagtugma. So yun man, tanong mo kapatid. Biblically. Opo. Alam mo kapatid na yung sinasabi mo ay ginagawa na naming Katoliko during sa Mass. No? Sasabihin ng pare, this is the mystery of faith. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. No? So, every time magbimisa kami bro, pinoproclaim namin yung sinabi ni Pablo. And then, yung mensahe na natanggap niya, kakanta nga yung pare, this is the mystery of faith. Sasagot yung mga tao, Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. No, nasa misa yan. Every time magmimisa kami, yung pinoproclaim ni San Pablo ay pinoproclaim namin every time magmimisa kami. Pero hindi nangahulugan na hindi natin tatagapin yung kung i-contextualize natin yung talata mo, sabi niya, nababahala siya dahil may lumitaw na mga pike na mga apostol. Lumitaw na mga pike na mga ngaral. Pike meaning hindi ina-appoint nila. Hindi galing sa kanila. No? So, kailangan may apostolic succession tayo kapatid. Yan po ang pinaka-essence dyan. Kung ang simbahan walang apostolic connection, mag-doubt ka na. Ma-qualify tayo sa false prophets, false apostles, false messengers. At yan ang context dyan eh. So, ang simbahang Katoliko ba, may apostolic link pa? Si San Pablo, nakapunta ako sa simbahan ni San Pablo, St. Paul's Basilica, doon sa outside of Rome, kapatid. Nandun po yung buto ni San Pablo. St. Paul's Basilica sa Roma. At outside of Rome po yun. At alam mo, ang nakatayo doon, kapatid, si Mang Katoliko. Basilica of St. Paul outside the walls of Rome. No, hanggang ngayon, kapatid, nandun ang nakatayo doon na simbahang Katoliko. So, therefore, yung buto ni San Pablo nandun. Nandun sa altar. No? At 2 beses na ako nakapunta doon. It is attested by modern archaeologists. It is the bones of Paul. At yung St. Peter's Basilica, bro, nandun ang buto ni San Pedro. No? Attested by science. No? So, kita kapatid na sino yung nagpadala sa'yo? Example sa akin, ang nag-ordina sa akin, pinadala ba yun sa Diyos? Ang obispo na nag-ordain sa akin. Ang nag-ordain sa akin ay si Bishop Leonardo Medroso. I-trace natin. Baka piki na ako. Piki na pari ako. No? Kung hindi ako makonect kay Pedro. So si Bishop Leonardo Medroso ang nag-ordain sa akin at si Bishop Medroso ang nag-appoint sa kanya ay si John Paul II. At si John Paul II is one of the successors of Peter. Sino ba si Pedro?
Siya yung unang nakatanggap ng susi. So, makonek kami, bro. So, hindi ako matawag na piki na apostles. Dahil yung mga apostol, magpadala, bro, sa pamagitan ng pagpatong ng ulo or laying of Kamay, hands. kamay. Tama. Pagpatong na, Kahir. pagpatong ng kamay sa kanilang ulo. No? Lay Mababasa hands, natin lay yan sa hands. dito. Lay hands. No? This is why I left you in Crete that you might set in order what remains and appoint priests in every town as I directed you. So, may Ah, pipiliin sila ng mga leader, bro. Hindi nila iiwanan na walang appointed leader. Hindi po yung self-appointed. So dito, bro, hindi natin ma-separate yung mensahe sa sinugo. Dapat hindi natin i-separate yung message at sa messenger. No? Kapag i-separate natin, ma-confuse na yung mga tao. No? Mag-focus lang tayo sa message. At sabi ni San Pablo sa Roma chapter 10 verse 15 ba yun, Brother Jando? Basahin natin. Romans chapter 10 verse 15. Okay, ang sabi ganito, 15. At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. So, dito bro ha, at paanong makapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? No? So, hindi natin opo. i-separate yung authority at yung message. No? Kung magdadala ka lang ng message, wala kang authority. Sino maniwala sa'yo? So, dapat may authority ka. At ang pinaka mabigat na proyba na may authority ka, may apostolic connection ka. Hindi lang yung nagbabasa ng Biblia. Delikado po yun. At naging pastor na. Naging pari na. Hindi pwede yun. No? Dapat i-appoint siya. At yung nag-appoint sa kanya, may direct connection or kung hindi man direct, may apostolic succession. Hindi naman tayo direct kay Kristo, di ba? May apostolic succession. At ang Katoliko lang po, kapatid, ang may apostolic connection. Galing kay Pedro, ika-266 na napapa, si Pope Leo XIV. Makonect po yan kay Pedro. At ang Katoliko lang po, historically speaking, na ang meron niyan. So lahat ng mga simbahan na hindi makakonect sa mga apostol, dahil ang mga apostol is the foundation of the church, natatawag sila ng mga false prophets. Mapatawag sila. So, itong reminder ni Pablo ay matamtamaan yung mga tao, yung mga pastor, yung mga pari na walang koneksyon, walang apostolic succession. Mhm. Bro, wala na tayong oras. Bali, Pwede ba makita sa follow-up sunod? question ko po doon. Another question na lang. Bro, Salamat po, Father. wala Ah, tayong oras, bro. Pastor, Wala. sabi ni Padre Darwin, baka last question na lang yan. At next Sunday na lang ulit. Kasi mayroon pa siyang Sige, sige. Thursday, Last Thursday question din, na po bro. to, Father Darwin. Ano? Okay lang? Ano yan? Sige, bro. Sige, go Last ahead. question. Sige, go ahead. Sa ordination ninyo, Father Darwin, meron kayong ibinigay na specific na tao. Hindi ko lang natandaan kanina kung ano po ang pangalan ng tao talaga na kanyang pangalan. On your ordination. Pero ang tanong ko, Father Darwin, sino, since nag-claim ka rin marahil na ikaw ay napuspos ng banal na espiritu, sino po ang specific na tao, ano ang kanyang pangalan na nag-confirm sa inyo na kayo ay nakatanggap ng banal na espiritu? Sino po yung tao na yon? Unang-una, nakatanggap kami ng banal na espiritu, bro, during baptism po. Dahil yung baptism, sa papagitan ng bautismo, nakatanggap tayo ng banal na espiritu. Mababasa natin yan sa unang Korento 12:3 si Brother Jando. Unang Korinto 12:12 hanggang 13.
Yes. Okay, Hindi timbasahin po, mo. kung sino lang po muna yung nag-confirm. Yung nag-confirm lang po. Granting naniniwala ako na meron ka ng Espiritu Santo na nakatanggap ka. Ang tinatanong ko lang, sino talaga yung nag-confirm? Kasi i-base natin dun sa Biblia, si Apostol Pablo, nag-confirm talaga na ang mga ito ay nakatanggap ng Espiritu Santo because they heard them speak with tongues. So granting na hindi nyo pinaniniwalaan yung speaking in tongues, pero ang tinatanong ko lang, sino talaga yung nag-confirm na kayo po ay nakatanggap po ng Espiritu Santo? Unang-una bro, sa during baptism ko, no? Ang nagbautismo sa akin si Father Istuke. Namatay na po, no? Through baptism we receive the Holy Spirit. At hindi totoo na hindi kami naniwala sa speaking in tongue. Merong speaking in tongue talaga. Yun po yung nangyari sa Pentecost. At itong speaking in tongue is given only for a few after the Pentecost. Hindi lahat nakatanggap ng speaking in tongue, no? Na lahat na kayo magsasalita ng ibang lingwahe, no? Sabi ni San Pablo, kung magsasalita tayo ng lahat ng ibang lingwahe at may bagong convert na papasok sa atin, bagong na convince natin at magsasalita na sasabihin ng mga tao tayo ba'y baliw. Hindi siya nakakaintindi. Paano siya mag-say amen na hindi niya naintindihan? So, may speaking in tongue, may authentic speaking in tongue, may demonic speaking in tongue din. So, ang simbahan ay maingat po sa ganon. So, kami ay naniniwala, may authentic speaking in tongue. It is only given for a few, not by many. No? Sabi ni San Pablo, yung magsasalita ng ibang lingwahe, 2 or 3 lang. At hindi sila magsabay-sabay. Ang nangyari ng iba ay nagsabay-sabay. Paano yun? No, it is a spirit Sabi of kasi competition. excuse me, sabi kasi ng Biblia, Acts 2:4, they were all, not many, not few, they were all filled Mm. with the Holy Ghost and began to speak with tongues. Pero hindi yan ang tanong ko. Ang tinatanong ko talaga, ibig sabihin, nung kayo po ay binaptize sa tubig ng isang tao, kasabay na po ba doon yung bautismo sa Espiritu Santo? Pare, yun ang gagamitin yung taong nag-confirm na kayo ay napuspos ng Espiritu Santo. Bro, gusto ko na sasagutin bro, wala na tayong oras bro. Pasok ka na lang sa Ay, sunod bro. sayang. Welcome ka dito bro. Sayang. Oh. Bro, Salamat. Padre, pwede rin mamaya Padre, pagkatapos mo, harapin sige, namin siya Padre. magpatuloy kayo ha. Pastor Lek, Pagkatapos mo. Pastor Lek, Maaga ko Po. gigising bukas eh. papayag ka ba na pagkatapos ng sacramental blessing, sabi ni Brother John Ray, kayo naman ang mag-usap? Kami ni Brother John Ray? Oo. Okay sa'yo o next time na lang? Oh, sige. 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 Kasi, Brother John Ray, okay Sige, sa'yo Brother sige John Ray, bro. alas Father Darwin, 10. maraming salamat po sa oras na ibinigay mo po sa akin. Kahit ilang Pastor- minuto lang. Pastor Lek, maraming salamat ha. Sige, Dahil alam mo, sige. Pastor, bago lang ako nakarating, dami kong ina-exercise ngayon. So, kailangan na magpahinga ng maaga para ma-recharge naman bukas. Marami kong schedule bukas ng umaga. 3 yung misa ko Salamat po. bukas. Ingat po kayo. Wala akong kasamang pari bukas. At meron pa akong interview bukas. So, puno yung schedule ko. Kailangan magpahinga 11. At ito bro, Pastor welcome na welcome ka sa programa namin. Feel at home sa aming programa. At katulad ni Pastor Salamat. Lake, no? Lake na pumasok. No? Yan po yung magustuhan ko sa mga lahat ng pastor na kinig ngayon. Welcome na welcome po kayo dito. At ako po ay naka-appreciate sa character ni Pastor Lake, no? Na hindi sasapaw, no? Hindi katulad ng iba. Hindi pa ako natapos, no? Sa sapaw na. Bro, Pastor, no? Welcome na welcome ka sa programa natin. And then, limit lang yung oras ko at na-late pa ako dahil almost 9 na po ako. Mga 15 yung pinaprocess natin buong galing simula 1:00 hanggang 8:00. So, puno-puno yung schedule ko sa center. Salamat, Pastor Lek, ha?
At welcome na welcome ka anytime dito sa programa natin. Marami So sa ngayon, maraming salamat din kapatid.